Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, May 8, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Duterte Youth Party List. Naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pasig Congressional Candidate Ian Sia at PBBM Party List. Dinisqualify na ng COMELEC ngayong halalan. Pera kapalit ng pagpapabiometrics ng mata. PNP may babala. Ang detalye sa Balitang A to Z Exclusive. Ikalawang araw ng PayPal Conclave umarangkada na. Cardinal electors, kasalukuyang pinipili ang susunod na Santo Papa. Sa showbiz, Phil-Am singer at American Idol runner-up Jessica Sanchez magbabalik sa reality singing contest. This time sa America's Got Talent. At newly crowned Queen Atisa Manalo naghahanda na sa pagsabak sa Miss Universe. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nakaabang ang buong mundo sa ikalawang araw ng conclave, ang sagrado at lihim na botohan ng 133 cardinal electors para sa susunod na leader ng 1.3 billion na Katoliko sa buong mundo. Ang nakikita niyo po ang live videos mula mismo sa Sistine Chapel ng Vatican City. Ito ang sinasabi nating smoke watch. Lalo't nakaabang ang lahat dahil kanina lang po bandang 10:30 p.m. ayon sa Vatican, yan ang schedule na inilabas ng Vatican. Oras sa Pilipinas o 4:30 p.m. po yan sa Italy, Vatican, ay isinagawa ang botohan muli ng mga kardinal. Kung kaya't inaabangan ngayon kung kagaya ng naunang dalawang botohan sa umaga oras doon ay itim kaya ang usok na ilalabas mula sa Sistine Chapel. Ang itim na usok po ay nangangahulugan na wala pang napipiling susunod na pontiff. Puting usok naman ang lalabas kung may napili na. Maaalalang isa sa 133 cardinals ang pwedeng iboto, kabilang dyan ang 3 Pilipino na cardinal na sina Tagle, Advincula at David. Kailangan po 2/3 o 89 na boto ang makuha ng isang cardinal para mahirang na bagong leader ng simbahang Katolika. Mamaya naman pong alauna ng madaling araw dito sa Pilipinas, kung sakaling wala pa ring mapipili sa Vatican, ay muling boboto ang mga cardinal alauna ng madaling araw oras sa Pilipinas. At kung maging mamaya ay wala pa ring mapipili, ay magpapatuloy po ang conclave bukas May 9. Naghain ng impeachment complaint ang Duterte Youth Party List sa pangunguna ni Ronald at Marie Cardema laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Giit nila, umayag umano ang Pangulong Marcos na arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng mga dayuhan kaugnay ng issue sa International Criminal Court. Anila, sakop ng reklamo ang mga probisyon ng Article 11 o ang Accountability of Public Officers Section 2 at 3 ng 1987 Philippine Constitution at maging ng Rules of Procedures sa impeachment proceedings ng 19th Congress. Ito po ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain laban kay PBBM. Umaasa si Justice Secretary Boying Remulla na dadalo si Vice President Sara Duterte sa paunang investigasyon ng DOJ ngayong Biyernes kaugnay ng kasong inciting to sedition at grave threats na inihain ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni VP Sara kontra kina Pangulong Marcos, unang ginang Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, karapatan niyang dumalo at nararapat lang niyang gawin iyon. Tiniyak din ni Remulla na iginagalang ng DOJ ang anumang desisyon ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. I hope she attends kasi karapatan niya, it's her right. Dapat lang talaga yung right niya, gamitin niya.
Sa mga naghahanap ng extra, may insentibong iniaalok ang isang establishmentong pinipilahan ngayon sa San Juan. Isa-scan lang at picturean ng inyong mga mata, magkakapera na. At kung may mare-refer ka pang iba, may dagdag insentibo. Ayon sa kumpanya, ligtas ang data ng mga taong lalahok sa promotion. Pero teka lang po mga ka-A to Z, bago kayo maenganyong ibenta ang picture ng inyong mga mata, hinay-hinay muna at mag-ingat. May babala kasi ang PNP Anti-Cybercrime Group sa posibleng paggamitan ng inyong biometrics information. Ang balitang A to Z, exclusive ni Kim Salinas. Maraming tao at mahaba ang pila sa labas at loob ng isang bagong bukas na establishmento sa isang mall sa Green Hills, San Juan. Pero hindi ito mall sale. Sa post ng isang netizen, may bigayan aniya ng cash incentives kapalit ng pagpapaska ng mata o tinatawag na iris scanning. Pag nakapag-register na po kami, schedule, kung anong schedule pupunta dyan para walang pila. Tapos pagka nakapagpa-verify na po kami dyan ng iScan, within 24 hours, doon po yung payout. Ang invite po, 600 pesos po. Pero yung na-cash out ko nung 900 plus. 10 po, 6K din. May karagdagang pang incentive na 600 pesos sa bawat taong mai-invite. Loki sir, nakabayad ako ng kuryente. Pero hindi ito direktang cash. Matapos ang 24-hour verification, matatanggap ang bayad sa pamamagitan ng cryptocurrency na ipapasok sa crypto wallet bago mailagak sa local e-wallet. Safe naman siguro kasi hanggang ngayon naman po wala po nagre-reklamo. Tsaka siguro hindi naman po tutuloy yan dahil kasi dati napahinto na yan. Pero saan naman gagamitin ng kumpanya ang data? Ayon sa abogado ng World PH, nangongolekta sila ng data para sa mga kumpanyang gumagamit ng biometrics information. Ilan sa mga application nito ay facial recognition sa smartphones, online banking at e-wallets para matiyak na ang user ay totoong tao at hindi isang bot. Sa marketing tool, nag-i-introduce ka ng bagong teknolohiya, gusto mong ipasample sa kanila yung teknolohiya, di ba? So kailangan mag-provide ka ng incentive para matesting nila. Pero may babala ang Philippine National Police. Kapag ang mga data ay napunta sa cybercriminals, maaari itong magamit sa illegal online activities katulad ng identity theft. Ilalagyan nila ng other information pero ginagamit pa rin nila yung facial recognition or yung mukha mo dun po online. And also, pwede silang mag-create ng mga accounts gamit nung information na yon. And also, makapag-registered ng mga SIM card or e-wallets man po and other illegal online activities. Kaya't babala ng PNP, kung may nakakausap man tayo sa online na nag-o-offer ng mga scanner or iris scanning or facial recognition in return of money or favor man po, ay maging maingat po tayo. Tiniyak naman ng abogado ng kumpanya na safe ang kanilang operasyon at ang mga taong lumalahok sa kanilang promotion. Hindi niya ini-store yun, no? Hindi niya ini-store. Hindi niya ginagamit for any other purpose. Yes po, safe po ito. Hindi po ito bago. Ginagamit na po ito sa iba pang mga bansa. Pero giit ng mga otoridad, walang katiyakan kung saan magagamit ang data. Kaya't magdalawang isip bago lumahok sa mga promotion na may alok na pera kapalit ng biometrics at iris scanning. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hinihimok ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga OFW na makibahagi sa halalan sa pamamagitan ng online voting. Tiniyak din ng Pangulo na ligtas ang bumoto online, habang nagpaalala rin si PBBM hinggil sa matalinong pagboto. Una nang pinalawig ng Commission on Elections ang deadline ng pag-i-enroll sa online voting hanggang May 10. Yan ay para mahimok ang mas maraming kababayan natin abroad na bumoto. Gamitin natin ang karapatang ito. Piliin natin ang kandidatong may malasakit, kakayahan at may panindigan. Sa tamang pagpili, sama-sama natin bubuuin ang bagong Pilipinas.
Iginiit ng poll watchdog kontra daya sa Commission on Elections na dapat ipatupad ang manual vote counting kasabay ng automated counting para sa karagdagang transparency ng halalan. Ayon kay kontra daya convener Danilo Araw, legal ang hybrid system dahil nakasaad sa batas patungkol sa automated election ang paggamit ng nararapat na teknolohiya at hindi ang paggamit ng pinakamataas na uri ng teknolohiya. Anya, sa dami ng aberya sa PCOS at VCM sa mga nakaraang taon at halalan, nararapat lang na bigyan ng pagkakataon ang lokal na IT community na manguna sa pagbibilang at hindi laging umasa sa foreign contractors katulad ng Smartmatic at Miru. Pinuri naman ni Araw ang COMELEC sa pagtindig laban sa mga kandidatong may sexist remarks at sangkot sa vote buying. Gayunpaman, hindi umano raw sapat ang mga hakbang ng komisyon kontra sa red tagging. This proposal for a hybrid type of election system does not go against the law because, the automated election law does not talk about high technology. It even uses the term appropriate technology. And, the appropriateness of manual counting is very, very reflective given that there is lack of transparency in the preparations. Ilang araw bago ang halalan, nanguna si Erwin Tulfo sa senatorial preferences sa pinakabagong sponsored survey ng Social Weather Stations. Base sa survey, nasa 45% ng mga botante nagpahayag ng pagsuporta kay Tulfo. Sumunod naman sa listahan sina Bongo ng PDP Laban na may 43% at Tito Soto ng NPC na may 37%. Tayo naman sina Lito Lapid at Ben Tulfo, habang sumunod sa listahan si Ping Lacson, Abi Binay, Bato de la Rosa, Camille Villar at Pia Cayetano. Umahabol din sa Magic 12 sina Senator Amy Marcos at Ramon Bong Revilla. Samantala, agawan naman sa 13 to 15 place sina Manny Pacquiao, Willie Revillame at Ben-Hur Abalos. Good news po mga ka-A to Z, mas mapapadali na ang pagtingin nyo ng resulta sa araw ng halalan sa Lunes. Inilunsad na kasi ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ang tinatawag na Operation QR Count 2025 para makita at masuri ng mga botante ang election results sa pamamagitan ng QR code sa May 12. Ayon kay NAMFREL Chair Lito Averia, ma-access sa NAMFREL app ang mga QR code sa labas ng polling precinct bandang alas 7 ng gabi bago ma-transmit ang boto. Pwedeng scan ito kahit walang internet, pero kailangan ng connection para maipadala ang data sa NAMFREL. Sa pamamagitan ng app, mabe-verify ng publiko kung tugma ba ang resulta sa QR code at sa COMELEC transmission. Paalala naman ng NAMFREL, maging maaga po sa pagboto, lalo't magsisimula ito alas 7 ng umaga at magtatapos alas 7 ng gabi. Muling sasabak sa America's Got Talent ang Filipino-American singer na si Jessica Sanchez. Halos 2 dekada na nga magmula nang humarap siya sa entablado ng AGT bilang wildcard pero hindi naka-advance sa finals. Nagsimula si Jessica noong 10 taong gulang pa lang siya bilang isang contestant. At ngayon sa kanyang social media page may kita ang throwback video ni Jessica sa kanyang journey bilang isang mga awit na nagsimula sa reality show ng Amerika. Nakilala si Jessica Sanchez bilang first runner-up din ng isa pang reality singing competition na American Idol. Kaya naman, isa si Jessica sa mga inaabangan sa 20th anniversary season ng America's Got Talent. Susunod, singil sa kuryente ngayong Mayo, posibleng bumaba ayon sa Meralco. At Attorney Ian Sia maging PBBM party list. Dinisqualify na ng COMELEC ngayong 2025 midterm polls. Abangan ng kumpletong ulat sa pagbabalik na Balitang A to Z. Mabigat ang naging bill sa kuryente ng ilang consumers ngayong Abril. Dahil bukod sa mataas na konsumo, bunsod ng malinsangang panahon, naramdaman na rin ang dagdag singil na ipinatupad ng Meralco nung nakaraang buwan. Pero ang good news, ayon po sa Meralco, posible namang bumaba na ang singil ngayong Mayo. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ace Cruz.
Higit 2 linggo pa lang nang magpakabit si Nanay Alma ng aircon sa kanilang bahay dahil sa tindi ng init. Pero ngayon pa lang, kabado na siya sa posibleng laki ng kanyang babayaran. Nitong Abril lang kasi ay umabot sa halos 5,000 pesos ang kanyang bill. Yung dadating na bill, grabe. Hindi ko alam kung magkano. Tapos yung bayad pa sa tubig, sa bahay. Dagdag pa yung kuryente, napakalaki. Si Tate Ezekiel naman, pumalo sa 10,000 piso ang bayarin sa Meralco nung isang buwan. Hindi anya pwede magtipid sa konsumo lalo't may mga naka-work from home sa kanila. May mga computers ganun, tsaka yung electric. Kasi may PWD po kami, hindi pwedeng isang electric pa lang ginagamit niya. Matatanda ang nagtaas ang sigil ng kuryente kada buwan magmula noong Pebrero. Pinakamalaki noong Abril, naabot sa mahigit 500 piso ang naging dagdag para sa mga kumukonsumo ng higit 800 kilowatt-hours. Kaya't maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay umaapilan na ang ilang consumer. Lakay bongbong. Bumaba kong ti presyo ti kuryente tayo ti Pilipinas, adong matulungan nga Pilipino. Ang good news sa Meralco, posible na umanong bumaba ang singil ngayong buwan ng Mayo. Bababa nakikita natin kasi alam niyo malaking factor talaga yung capacity, available capacity. Ibig sabihin, mas maraming plantang gumagawa ng kuryente, mas maraming planta nagpo-produce, nagge-generate ng kuryente. Mas malaki ang posibilidad na bumaba yung presyo. Paliwanag na electric company, mababang presyohan ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM nitong Abril batay sa anunsyo ng Independent Power Operator nito. Gayunman, wala pang pinal na competition ang electric company kung magkano ang magiging tapya sa darating na bill. Walang kasiguruhan kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba sa singil lalo't nakadepende pa rin ang galaw ng presyuhan sa world market. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Diniskwalipika na ng COMELEC Task Force Safe Division 2 ang kontrobersyal na congressional candidate ng Pasig na si Christian Ayan Sia, kaugnay ng kanyang paglabag sa anti-discriminatory resolution ng komisyon. Isang partido rin ang kinansela ang registration dahil naman sa issue ng misrepresentation. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Sa mga susunod na halalan, gusto nating i-emphasize sa lahat ng mga kandidato na obligado kayong magrespeto sa lahat. Iyan ang paalala ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa mga politikong magbabalak muling tumakbo sa 2028 presidential and vice presidential elections. Kasunod iyan ang sunod-sunod na show cause order na inihain ng komisyon ngayong taon laban sa mga pasaway at bastos na mga kandidato. Nasampulan na nga ang congressional candidate ng Pasig na si Attorney Christian Ayan Sia na idiniskwalipika ng 2nd Division ng COMELEC. Matapos ito ng kanyang malaswang biro sa mga solo parent at pangbabody shame sa kanyang babaeng staff sa magkahiwalay na campaign event noong nakaraang buwan. Division pa po ito at meron pa siyang karapatan na mag-file ng motion for reconsideration. Pero at least yung sinabi namin na commitment sa lahat na magre-resolve kami. Kasi nga po talaga, hinug naman na talaga na desisyonan yung kaso sapagkat nakasagot na, nabigyan na ng due process. Ayon kay Garcia, ito ang unang beses ngayong halalan na in-apply ang COMELEC Anti-Discrimination Resolution ng Task Force SAFE. Paglilinaw pa ng poll body, hanggat wala pang pinal na desisyon ng COMELEC Anbank, mananatili pa rin ang pangalan ni Sia sa balota at maaari pa ring iboto. Pag may pending case na, case sa COMELEC at hindi lang show cause orders, ay pwede na isuspend ng COMELEC ang proklamasyon ng mga naturang kandidato na may pending cases. Kailangan din aniya na suportado ito ng mga solidong ebidensya. Ikinatuwa naman ng grupong Gabriela ang desisyong ito ng COMELEC at sinabing panalo ito ng buong kababaihan. Lalo't ito ang unang pagkakataon na mapapatalsik sa pwesto ang isang anilay misogynist candidate. Anila naway magsilbi itong wake-up call sa iba pang mga kandidato. Samantala, kinansila na rin ng komisyon ang registration ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM party list dahil napatunayan na may misrepresentation ang partido. Idineklara kasi ng partido na Calabarzon ang nire-representa nila. Pero nang suriin, wala sa top 10 nominees nito ang nakatira sa naturang rehiyon. Kung makakakuha ng TRO yung naturang party list, malamang-lamang magiging final
magiging executory ang desisyon ng COMELEC and bank. Habang napagdesisyonan din ng komisyon na sa susunod na taon, hindi napapayagan ng accreditation ng mga partidong gagamit ng pangalan ng artista o personalidad, government aid at telenovela names. Kinakailangan nakabase ang mga pangalan ng mga party list na ipapa-credit nila sa amin base sa kanilang advokasya o yung nire-representa nilang sektor. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag ang partido. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Samantala, ibinasura naman ng COMELEC ang disqualification case laban kay Senate Bet Camille Villar dahil kulang umano sa ebidensya ang alegasyon ng vote buying. Ito'y matapos kumalat ang video kung saan nasa entablado si Camille Villar habang may tumatanggap ng pera sa isang event sa Cavite noong February 9 bago pa ang opisyal na campaign period para sa mga senatorial candidates. Ayon naman kay Villar sa show cause order, isa itong promotional event kung saan siya ay bisita lamang. Hindi pinayagan ng COMELEC ang mga observer mula European Union na makapasok sa mga presinto sa darating na halalan sa May 12. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, bagamat welcome ang mga observer na pumunta at magmasid sa mga voting site, hindi ito pwedeng pumasok sa loob mismo ng presinto dahil labag ito sa Omnibus Election Code. Habang tinutulan ng EU ang desisyon at sinabing posibleng labag ito sa international standards. Handa naman umano ang COMELEC na humarap ang on-bank nito sakaling lumalim pa ang issue hinggil rito. Hinihimok ng Bureau of Internal Revenue ang mga kandidato na sumunod sa tax regulations kaugnay sa paggastos ngayong halalan. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., dapat magparehistro sa BIR ang mga tumatanggap ng donasyon at gumagastos para sa kampanya. Kinakailangan din ng non-VAT invoices at resibo para sa cash o in-kind na donasyon. Dagdag na ahensya, dapat ilista at isumite sa COMELEC at BIR sa pamamagitan ng SOSE ang lahat ng nagastos. Sa ilalim ng RA 7166, maaaring mapatawan ng multa maging disqualification ang mga kandidato na hindi makapagsusumite ng SOSE sa loob ng 30 araw pagkatapos ng halalan. Doon naman sa mga expenses nila ay kinakailangan nilang ilista lahat yan at isasubmit din yung doon sa Statement of Contribution and Expenditures sa COMELEC pati na rin dito sa aming ahensya para makita natin na lahat kung complied ang kanilang obligasyon dito. Isinara na ng gobyerno ang preliminary investigation sa kidnap slay case ng negosyanteng si Anson Ke at driver niyang si Armani Pabilio at naisumite na ang kaso para sa resolusyon. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, kasama pa rin sa listahan ng respondent ang anak na si Alvin Ke sa kabila ng hiling ng PNP na bawiin na ang pangalan nito sa reklamo. Sinabi naman ng abogado ni Alvin na si Attorney Perlieto Campanilla na hindi na sila maghahain ng counter affidavit kung tuluyang mababawi ang pangalan ng kanyang kliyente. Giit ng abogado, ang pagharap ni Alvin sa investigasyon ay patunay ng kanyang kooperasyon sa pagresolba ng kaso ng kanyang yumaong ama. Sa ngayon, kasali pa siya kasi hindi pa formally na-actionan yung motion to amend. Once that is resolved, then that's the time that we'll be able to find out whether he's still included or excluded. But what I'm saying is that it will not be resolved separately. It will be resolved together with the resolution that will be issued by the prosecutors. Muli na namang nangharas ang mga barko ng China laban sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nagsasagawa ng agresibo at hindi ligtas na pagmamaniobra sa dagat laban sa mga barko ng Pilipinas ang dalawang Chinese military frigate. Hinaras umano ng Chinese vessel ang BRP Emilio Jacinto na siyang nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc noong May 5. Pati ang Chinese Coast Guard vessel 5403 tinangkading harangin ang dinaanan ng Philippine Navy ship. Giit ng AFP, banta sa ligtas na paglalayag ang ganitong mga aksyon at labag sa international rules. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Catherine Bernardo at Nadine Lustre magsasama nga ba sa isang proyekto? At sa showbiz pa rin, newly crowned queen at Tisa Manalo naghahanda na sa pagsabak sa Miss Universe.
Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. May bagong aabangan na new project ang fans mula sa dalawang award-winning actress na sina Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Ano kayang dekalibreng project yan? At newly crowned Miss Universe of Philippines 2025 Atisa Manalo, stunning sa kanyang Thanksgiving dinner look. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Vane Garcia. Can you imagine two queens in one frame? Yes na yes dahil magkakatotoo na ang matagal na wish ng fans. Magsasama na sa isang nilulutong proyekto ang dalawang award-winning actress na sina Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Ang exciting news na yan, inanunsyo mismo ng talent management na Star Magic sa kanilang social media page. Sa Instagram, mapapanood ang mainit na patikim na 10-second clip kung saan makikita ang nameplate ni Kat at Nadine na inilalagay sa labas ng kanilang production tent. Wala pang detalye kung ano nga ba ang aabangan sa upcoming project. Ngunit mababasa sa caption ang hashtag Project Queens is ready to slay. Matatanda ang huling napanood si Catherine sa romantic drama film na Hello Love Again, katambal si Alden Richards. Habang huling bumida si Nadine Lustre sa Metro Manila Film Festival entry na Uninvited, kasama sina Star for All Season, Vilma Santos at Aga Mulak. Kaya naman, pakaabangan! Samantala, Lady in Red ang Thanksgiving dinner look ni reigning Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo. Sa Instagram, stunning so vibrant si Atisa. Suot ang kanyang red halter dress na talaga namang kabigha-bighani. Komento ng isang netizen, pageant ready na agad si Miss Universe 2025. Si Atisa Manalo ang kakatawan at magiging representative ng Pilipinas sa 74th Miss Universe na gaganapin sa Thailand sa darating na November. Good luck, Philippines! Laban! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ilang araw po bago ang eleksyon, ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa dating Pangulo ng South Africa na si Nelson Mandela. Ayon sa kanya, naway ang bawat pagpili ay sumasalamin sa pag-asa at hindi sa takot. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!